eto muna tayo kay Jimmy Bondoc, mga kababayan, no? Bago tayo magtuloy-tuloy kay Bato, painitin muna natin. Aba, maalala nyo po kahapon o nung isang araw, nagkaroon po ng mainit na diskusyonan po, mainit na talakayan po doon sa programa ni Ses Drilon, mga bossing Chipamo Sir. At ang kanila pong guest, mga kababayan, wala pong iba kundi po ang bagong-bago na lawyer, na attorney, na wala pang talo at wala pa din naman po yatang panalo dahil ngayon pa lang naging lawyer, mga kababayan. Wala pong iba kundi si Jimmy Bondoc, mga bossing. Ay bakit? Viral na viral po si Jimmy Bondoc nitong mga nakakaraang araw. Dahil po doon sa sinasabi niyang, nandito naman po kami, mga lawyer. Ano? Kumbaga, ang gustong sabihin po ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, sa kanya ibigay yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Napanood mo na ba yun, Junbal? Yung sabi ni Jimmy Bondoc, nandito naman po kami, mga lawyer. Pwede naman po sa amin ibigay yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Mukhang trip yata ng bagong lawyer o ng bagitong lawyer na siya ang magbasa ng Miranda rights dito kay Bato de la Rosa. Basahin ko po sa inyo. Let me be the one to serve the warrant. Grabe kayo kay Jimmy Bondoc. Hindi, kasi yan naman po yun talagang naging hit at sumikat si Jimmy Bondoc, mga kababayan, just sa kanta na yan. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Oh, di ba? Kapag kabidyo kayo at ako lang ang kumakanta, walang iba sa paligid ko, aba, yun yung pagkakataon ko na nilalakasan ko boses ko. Hindi, lagi ko sinasabi sa inyo, favorite ko si Jimmy Bondoc dahil po dyan sa kanta na yan. Pero pagka lawyer, pagka DDS, sorry, hindi ho. Ano po, pasensya na po talaga, mga kababayan. Kaya kapag kayong mga karaokehan, tapos akong mag-isa lang, lumabas yung mga bisita, nako, tatalpakan na ho natin yan. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. We don't need to find the someone. Hindi ko na alam yung mga susunod. Kailangan may lyrics na. O, nandyan na si Ma'am Neng JG. Nagpasaring si attorney Jimmy Bondoc, abogado ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang social media kaugnay sa umano'y pagkaibang trato sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Mayroon bagong hirit, mga kababayan. At sabit ho dito ang dating senador na si Antonio Trillanes Deport, mga bossing. Kasunod ito ng pagbatikos sa kanyang pahayag na maaaring tumanggap ng isang abogado ng arrest warrant para sa kanyang kliyente. Ipagtatanggol ni Bondoc yung kanyang sarili. Jane Wanson, shoutout po sa inyo, at Ruel Molina. Binanggit ni Bondoc ang aniyay, hindi malinaw na batas ukol sa pagpapatupad ng foreign o unrecognized warrant sa bansa. Bakit daw ho si Antonio Trillanes Deport, mga kababayan, pwedeng mag-serve? Ha? Sandali, boss. Wala namang ganon. Di ba? Sabi ni Mommy Daddy, aba, magaling palang kumanta si Idol Mark ko. Huy! Sablay na nga yung boses, uutuin mo pa ako. O, maraming salamat at na-appreciate mo yung sintonado kong kanta. Alam nating lahat, Boss Jimmy Bondoc, na hindi naman pumaroon si Antonio Trillanes para i-serve ang warrant of arrest. Nandoon ang mga NBI. Kumbaga, si Antonio Trillanes Deport ay dumalo lang, pumunta doon dahil sa kahilingan ng kliyente mo na si Bato de la Rosa. Alam naman nating lahat yan, mga kababayan. At nagsusumigaw yung kliyente niya dati nung araw na wala pang mga warrant of arrest na, come on, Mr. Trillanes, Mikmadi. Di po ba? Nagsusumigaw si Bato de la Rosa na kung gusto mo, kapag ka nandyan na yung warrant of arrest, sumama ka. Ikaw ang mag-serve o ikaw ang magpusa sa akin. Yun po yung mga sinabi ni Bato. At alam din po natin, mga kababayan, na hindi naman po si Antonio Trillanes ang magbabasa ng
Miranda rights kay Bato de la Rosa. Kumbaga, nandoon lang po sa gilid, sir. Huwag nyo naman po kaming parang tatanga-tanga naman ang ano nyo sa amin, yung sa mga paliwanag ninyo. Oh, kapag si Trillanes pwedeng mag-serve, kaming mga abogado, hindi. So, sumasagot pa. Kung ako ho, sa posisyon ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, at ako ang nagsabi noong nandito naman po kami, mga abogado, at siya ang magsaserve ng warrant of arrest, hindi na ho ako sasagot niyan. Gagawin ko yung diskarte nila Chis Escudero, diskarte nila Joel Villanueva, tahimik. Ano po? Tatahimik na lang, baka sakali na mamatay na yung issue. Di ba? Matagal ko na pong sinasabi pagdating sa foreign unrecognized warrants, wala pang batas o applicable rules, kaya nagkakagulo daw po. Iyaan ang mga pahayag po ni Attorney Jimmy Bondoc, mga kababayan. Kaya lang, mga bossing, siguro po, etong umaga na ito, nako mga kababayan, sira po siguro ang araw na itong mga ito. Bakit mga boss chief amo, sir? Ipinapa-aresto na si Bato de la Rosa eh. Ano po? Ipina-aresto na si Bato de la Rosa. Pero bago po tayo tumungo doon sa arestohan ng Bato de la Rosa, mga kababayan, pupuntahan natin, mabilis lang, sasaglitan natin. Alam ko marami ang nagtatanong sa atin, sino nga ba ang susunod na Vice President? Kung sakali na ang Vice Presidente si Sara Duterte ay ma-impeach sa pagka-Vice Presidente. Puputulin lang natin ng konti yung kay Bato. Punta lang tayo doon sa tanong ng karamihan. Babalik din tayo kay Bato. Pakinggan ho kasi ang akala ko straight o diretso na agad si Alan Peter Cayetano eh. Pero pati pala mga kongresista ay may pagkakataon, malaki ang tsansa. Ito, pakinggan nyo po. Natili o ma-impeach ang ikalawang. Ayan. Sino dito? Taas ang kamay, ha? Kagaya ko, tataas din ako ng kamay. Sino dito, yung ang akala natin, kapag ka na-impeach ang Vice Presidente, ang papalit agad ay yung Senate President. Ako, yun ang akala ko. Ano po? Pero hindi naman 100%. 75%. Yun ang akala ko na kapag ka na-impeach ang Vice Presidente, rekta na Senate President agad. Kaso ito, mas malinaw po na pagpapaliwanag. Si Ma'am Neng Gigi nagtaas ng kamay. Ngayong nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte.